Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, April 8, 2013, Tugon, Aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Orin Miranda. Gaya po ng aming naipangako noong Biyernes, sa araw na ito ipagpapatuloy ng Responde ang pagtutok sa kaso ng pagpaslang kay Maria Luisa Gonzalez, presidente ng Barangay Putataan sa Muntinlupa City. Sinamahan kami ng tatay ni Maria Luisa sa mismong lugar kung saan pinatay ang kanyang anak. Panoorin natin ang report na ito ni Rachel Junedo. Personal na pinuntahan ng Responde ang lugar kung saan napaslang ang 21 anyos na si Maria Luisa Gonzalez. Kasama noon si Ginoong Lucino Gonzalez, ang tatay ng biktima. Dito kami dinala ni Lucino sa Nia Road. Tahimik ang lugar, kakaunti ang mga taong naglalakad. Mayroong mga bus ng Dimple Star ang naabutan namin sa lugar. Dito raw kasi ang talyer ng bus company. Itinuro sa amin ni Lucino ang mismong pinangyarihan ng krimen. Dito umano sa eksaktong lugar na ito, hinold up at sinaksak sa dibdib ang kanyang anak. Binaybay namin ang daanang ito tumbok sa isang kumpanya ng tubig. Sa crossing, makikita ang kahabaan ng riles ng tren. May matatanaw kang ilang mga bahay sa likod ng talahibang ito. Pero isa lang ang aming napansin, napakadalang ng mga naglalakad sa bahaging ito ng Nia Road. Pero kung tutuusin, ito umano ang pinaka-accessible na daanan ng napakaraming lugar dito sa Muntinlupa, katulad ng mga sumusunod: Santos Compound, Tagle Compound, Taviera, Esporlas, Hillsview Homes, Freewell Subdivision, Makati Compound at pwede ring dumaan dito ang mga taga San Guillermo. Kaya lang mukhang ang delikadong dumaan sa lugar na ito. Kwento sa amin ni Lucino, noong madaling araw ng March 24 ay dito dumaan ang kanyang dalagang si Luisa. Shortcut daw kasi ang daanang ito. 10 minutes lang mula sa tahanan nila si Hillsview ay mararating na niya ang Nia Road kung saan siya makakasakay ng jeep papunta sa pinapasukang call center. Kwento sa amin ng ama ni Luisa na may suspect na sila at isa umano itong residente rin malapit sa lugar. Bilang ama ay gumagawa din kasi ng sariling investigasyon si Lucino para matukoy ang kriminal. Sinuwerte ang Responde na makapanayam ang ilan sa mga nakasaksi, hindi man ang harapan, kung ano ang mga naging eksena noong madaling araw ng March 24, Linggo, sa pagitan ng alas 4:30 hanggang alas 5 ng umaga. Narinig na ho namin yung sinabi niya, "Kuya, cellphone ko." Yun ang huling-huli talaga niyang ng bibig niya. Tapos nung narinig ko na, tayo ako kaagad. Pag tingin namin, kala ko wala na dyan yung babae. Kasi hindi nga namin tiyak, wala nga kaming alam, di ba? Tapos nung mamaya-maya nakaupo na kami, sabi ko, "Ubay, ba't may babae dyan na nakadapa?" Yun nandyan na rin yung yung lalaki na may bitbit na bato. Sabi nga daw, yung babae daw na yun, diyan pa daw sa tabi ng Maynilad, nag-aagawan daw ng cellphone niya, sumisigaw daw. Yun lang yung narinig namin. Sa tingin niyo yung gumawa ng gano'n dun sa dalaga ay taga rito? Dito sa area na yun? Hindi ko lang kung alam. Wala talaga kasi nung time na lumabas na kami, wala na kami nakitang tao. Wala ka ba narinig noon o ano yung malinaw sa alaala mo nung may narinig ka ba? Natakbuhan, batuhan o ano man? Wala. Basta narinig ko lang sigaw. Ano yung sinasabi ng sigaw? Wala akong narinig na sound. Basta parang sigaw lang. Wala akong narinig na kung anong salita. Okay, sigaw ng babae o lalaki? Babae. Oo. Okay. So, hindi ka ba anong inisip mo nun, narinig mong sumigaw nung ginawa mo agad nun? Wala, nakahiga lang ako kasi masakit nga ang paa ko na mamaga yung rayuma ko eh. Kaya hindi ako bumaba.
5 o'clock na ako bumaba. Yun. Sumilip ako sa butas ng pintuan. Nakita ko marami ng pulis, marami ng tao. Nag-iosyoso na rin ako. Pinatunayan din ng mga testigo kung gaano kadelikado ang daanang ito sa Barangay Putatan, Muntinlupa City. Marami ng beses yung mga ganyan yung tutukan kasi madilim nga ho. Madilim yung banda dyan. Sa ano na yan, parting Maynila. Kaya dyan yata sila nag-aabang. Minsan may nahabol na rin sila dyan na sumigaw na babae na kuya, hudapper. Hinabol nila. Kaso nung hinabol nila yung mama, may dala daw na itak ng mahaba din. Hanggang sa kasalukuyan ay nagdurugo pa ang puso ng mag-asawang namatayan. Hustisya ang kanilang kahilingan. Kung sino man siya o saan man siya naroroon, magpakita na siya at sumuko siya. Sumuko na siya. Kung sa galit, nagagalit po talaga tayo, pero wala pong magagawa ang galit natin kung hindi siya lilitaw, pagdusahan po niya kung anong ginawa niyang kasalanan. Biktima po rito yung anak ko. Humihingi ho kami ng katarungan. Ito hindi na mababalik ang buhay ng aking anak. Ito'y sana pakiusap na huwag na maulit. Lalo na yung mga katulad sa pamilya ko. Marami rin akong anak. Baka masundan. Nakiusap din ang mag-asawa sa mga investigador. Lalo pa po nilang pag-igihin ang pag-iimbestiga nila, sikapin nilang marisolbahan ang kaso ng mga biktima. Kasi kawawa naman po yung taong nagdurusa, lalo na po ang mga biktima na walang kalaban-laban. Dahil alam naman natin lahat, ang mga kriminal na yan ay nandyan din lang yan. Hindi naman po yan lalayo. At gagawa sila ng mabibiktima pa nila. Sana hindi na maulit yung mga krimen na halos araw-araw na may na-hold up dyan. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. May ginagawa ba ang barangay na nakasasakop sa lugar para mas maingatan ang kanilang mga residente? Yan ang ating alamin sa pagbabaliktang responde. Patuloy pa rin po natin tinututukan ang kaso ng pagpaslang kay Maria Luisa Gonzalez. Kanina narinig natin ang kahilingan ng mga residente pag-ilaw at outpost na magabantay sa Nia Road. Maibigay kaya ito ng mga opisyal ng Barangay Putatan. Narito ang report. Dahil sa naganap na krimen dito sa Nia Road, Barangay Putatan, kung saan isang dalaga ang ninakawan ng cellphone at pinatay sa saksak ng hindi pa hinuhuling suspect, ay pangamba ang nararamdaman ngayon ng mga residente sa lugar. Ayon sa magulang ng biktimang si Maria Luisa Gonzalez, hindi umano sana nangyari ang krimen kung maayos ang pamamalakad ng kanilang barangay. Malaki po talaga ang dapat nilang gawin kasi unang-una lagyanan nila dyan ng barangay outpost o di kaya ng pulis para sa ganun wala nang kasunod pa o hindi na madagdagan pa ang mga mabibiktima ng mga walang kaluluwa na yan. Pinatay nila na walang kalaban-laban, wala silang awa. Pinalaki ko ang anak ko na may disiplina, na hindi lang man nakitaan ko na siya ay naging bulakbol, siya ay bahay eskwelahan. Nung siya man ay nakatapos at siya ay nagtatrabaho na sa loob ng 3 buwan, yun po ang sinapit ng aking anak. Napakapait. Gumawa sana sila ng mga pamamaraan katulad ng Sanggunian na resolution o barangay resolution na kung saan budgetan ang itong sinasabi kong barangay outpost at yung ating mga barangay police din na sana ay maglagay rin dyan para sa gayon
mananatili yung peace and order at katahimikan sa lugar na daanan ng mga tao. Maging ang mga saksi ay naniniwalang may solusyon para maibsan ang talamak na kriminalidad dito sa Nia Road. Magkaroon sana ng ilaw yung dito sa banda sa amin. Kasi delikado nga ako pag laging ganito, madilim. Lagyan ng outpost. Yun, pinakauna. Tapos ilaw. Para yung mga nagladaan nga, mga taga-freeway, lahat. Kasi kawawa naman nagbibiktima, di ba? Yun lang. Ang hiling ko sa city government ng Muntinlupa. Okay. Ilaw. Ang kahilingang ito ay dinala ng responde sa Barangay Putatan ng Muntinlupa City. Hindi namin nadatna ng kapitan ng barangay na si Elizabeth Masangkay. Sa halip ay nakausap namin si Kagawad Alex Santos, chairman ng Peace and Order sa Barangay Putatan. Nagpaunlak ng panayamang kagawad. Ayon sa kanya, maraming beses na umano nilang pinailawan ng Nia Road kung saan naganap ang krimen. Lagi namin pinapailawan yan. Talaga namang kada pailaw namin kinabukasan o mga lawang araw, wala na yung ilaw Sino naman masisiya ng ganon? Paano naman hindi naman napupulot ang pera ng barangay, ano? Diba? Sa tingin mo, kahit tayo mawalan miat-miya, magagalit din tayo. Miat-miya nilalagyan mo ng ilaw, ninanakaw naman. Tinanong din namin sa kanya kung posibleng magtalaga ang kanilang barangay ng magpapatrolya sa lugar. Hindi, kasi yung patrol, very limited din yan Kumbaga sa kapulisan, yung mobile namin, dalawa lang yan, laki-laki lang Putatan, di ba? Hindi naman naka-standby lang yung mobile namin sa isang lugar, di ba? Alang na magpabalik-balik lang yung sa isang lugar, hindi naman pwede yan. Lawak-lawak nitong Putatan, itong area namin na nasasakupan, May Soldiers Hill, may Lakeview, may San Guillermo, may FD Mesa. Diba? Kita mo naman din yung mga ibang kalye at masisikip, diba? Hindi rin pabor ang kagawad sa suwisyon ni Lucino at ng ilang mga saksi na magkaroon ng barangay outpost sa lugar. At dahil kasama namin noon ang ama ng biktima, ay diretsahan niyang ipinukol ang sagot dito. Ano mo, Louie? Sa dami ng barangay natin nasasakupan, lalagyan natin ng outpost doon. Ubos ang barangay police. Lahat magre-request. Diba? Kasi nandiyan dumadaan yung tali. Alam ko yan. Kaya lang, yung sinasabi nila, lalagyan ko ng pag nakita may dito, magre-request dito. Wala nang tataong barangay police. Hindi. Hindi kaya ng yun. Dahil sa lawak nitong paglalagyan ko lang ng wala na. Ilan ba lang ba naka-duting diba? Ilan po ba ang ninyo, barangay nyo dito? Siyam. Siyam na barangay. Oo. Tapos sila ng polis. Ano bang tanong yun? Sa barangay namin? Kanya-kanyang barangay yan Ayon kay Santos, meron umano silang 57,000 voting population sa Barangay Putatan. Masyado umano itong malaki kumpara sa bilang ng kanilang barangay police na 45 lamang. Hinahati pa raw ito sa 3 shift. At hindi rin naman umano obra na isang pulis lang sa bawat lugar. Hindi pwede isang barangay sa isang Alam mo naman yung mga masasamang loob ngayon, Diba? Baka pwede muna nating alalayan itong Nia Road kasi may nangyari po yan. Hindi nga pwede, ma'am, yung sinasabi niyo Hindi nga pwede. Diba? At sa dami nga na magre-request, magiging president, ma'am. Mauubos, yung kapulisan ko, Diba? Mas maganda yun sa tinatapat kita, Ayoko nung paano paaasahin pa kita sa mga ganung sagot, Diba? Tama? Alam mo yung mga kakakuha ko, lalagyan ko, hindi ko naman kaya. Di babalikan mo, sisisihin mo ko. Katwiran ng opisyal, hindi naman sila nagkulang sa pag-asiste sa mga naulila ni Luisa. Nung dumating naman si dito, tinulungan ka na, on the spot, tinulungan namin muna ng financial. Diba? Kasi sa barangay, yun ang aming gawain. Tulungan yun talagang nangulila, ganon, diba? Pero yung mga police work, dapat doon sa City Hall, sa kapulisan natin, criminal investigation, diba? Kahit sa barangay naman, kung ano lang maitulong namin, diba? Financially or yung mga dues, diba? Ganun lang naman ang papel ng barangay. Sino ba ang gusto na may mangyaring ganyang mga diba?
kahit hindi natin kaya, malungkot din tayo kasi sakop ng ating barangay yun no? Sino naman magulan o kahit ako, di ba? Gusto ko bang maging gano'n ng Gusto mo nga, tahimik ang buhay, di ba? Naglalakad ka, wala kang inaalala kahit gabi, madaling araw, di ba? Biguman sa kanyang mga kahilingan, naniniwala pa rin si Lucino na panahon na para tutukan ng mga otoridad ang kanilang lugar sa bahaging ito ng Muntinlupa. Bigyan ng atensyon to, priority para doon sa kaligtasan dito sa Barangay Putatan. At alam ko malaki ang Barangay Putatan na may 4 na lugar katulad ng Putatan proper, FD Mesa, Soldiers at saka itong Lakeview na kung saan napakalaki. Pero sa tingin ko ang Putatan proper medyo hindi ligtas para sa itong mga kriminal na ito na gumagawa, nananakit na, pumapatay, hindi lamang hold up kundi pumapatay pa. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Accrued pension naman ang habol ng isa nating kabayan mula sa Pasig City. Hindi siya nakatanggap ng kanyang buwanang pensyon sa loob ng 11 taon dahil hindi agad na-activate ang kanyang bagong e-card na kapalit ng kanyang nawalang e-card. Narito ang kwento. Si Paz Calao ay isang retiradong guro at asawa rin ng dating isang senior deputy sheriff na si Jacinto Calao. Sa edad na 80, wala na itong hanap buhay at tanging sa mga iniaabot na lamang ng kanyang mga anak siya umaasa at sa buwan ng pensyong tinatanggap niya mula sa GSIS. Pero kwento niya sa amin, May 22, 2011, nawala ang kanyang e-card sa GSIS. At dahil sa naturang e-card niya kinukuha ang tinatanggap na pensyon, agad siyang humingi ng replacement card ng nawalang e-card. Bagamat nakuha na niya ang bago niyang e-card ay hindi pa rin daw siya nakatanggap ng kanyang inaasahang buwan ng pensyon. At iyon daw ay nagtagal ng 11 buwan mula October 2011 hanggang August 2012. Beneficiary ako ng aking asawa na nabigyan nila ako ng pensyon. Pero huminto, and then pagkatapos, tuloy na uli ang bigay sa akin. Pero may naiwan sila na 11 months na hindi ko makuha-kuha. At noong September 3 lamang ng nakaraang taon na reactivate ang naturang e-card at noon na lamang siya nagsimulang makatanggap ulit ng kanyang monthly pension. Ngunit gusto pa rin ni Paz na makuha ang accrued interest mula sa kanyang GSIS pension. Ito ang 11 buwang pensyon na hindi niya nakuha mula sa ahensya. Talagang inaalta presyon ako. Hindi ko maniwala, everyday tinatawagan ko ang GSIS. Sabi ko, kung hindi niyo ako tutulungan, paano mabibigyan ng priority yung akin nilalakad? Alam kong marami naghahabol, marami kayong kliyente. Pero kung walang magpa-follow up, siguro kahit patay na siguro ako, hindi ko pa makukuha yung pera sa inyo. Ang sabi nila papalo upin daw, aayusin daw ang papeles. Ang tagal na. Umpisa pa nung hanggang ngayon, wala namang development na nangyayari. Sabi nila, tatawag sila pag-approve na, pero wala namang inaano. Lalo pa ngayong nagkakaedad na rin siya at nangangailangan na ng mga maintenance na gamot at iba pang pangangailangan na ayaw naman niyang iasang lagi sa kanyang mga anak. Kasi ako, marami akong gamot. Nagpa-opera ako ng hysterectomy, mapakadami akong gamot. Malaking kakulangan sa akin iyon. Wala naman akong ibang trabaho, wala naman akong ibang kaya malaking kulang sa akin, napakalaki. Binibigyan din ako ng mga anak ko, pero hindi naman lahat. Nakakahiya naman lahat, depende mo, di ba? Kahit may kailangan ka, hindi ka na lang naimik. Pero kailangan mo. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ang sagot ng GSIS sa problemang inilapit sa atin ni Paz Calao, abangan yan sa pagbabalik ng Responde.
Sinagot ni Ms. Mercedita Irene Taig ng Corporate Affairs ng GSIS ang kaso ito ni Paz Calao. Panoorin natin ito. Accrued pension, ibig sabihin po yun, naipon hong pensyon sa loob ng mahaba-habang panahon, more than a month. Kasi ang pension ho sa GSIS, nakukuha ng mga pensioners. Survivorship pensioner po kasi itong si Mrs. Rodelas Calao, every month. Ang nangyari po sa kaso ni Mrs. Rodelas Calao, asawa po kasi siya ni Jacinto Calao, pumanaw pong pensioner. So, noon pong bago mag-September 2011, pagkatapos pong mamatay ni Mr. Jacinto Calao, tatanggap po ni Mrs. Calao, ang kanyang asawa, yung pension, kalahati ng pension niya na nakukuha ng mga survivors. Ang nakukuha kasi ng survivors, kalahati ng pinepensyon ng asawa nung buhay pa. So, yun yung pinaka-benefit ng mga survivors. Nakuha naman po niya yun matapos pumanaw ang kanyang asawa. Kaya lang po, dahil nga po itong si Mrs. Calao ay nakatira sa abroad, meron pong requirement ng GSIS para naman po maprotektahan natin ang pondo ng GSIS. Lahat po ng wala sa bansa, pinagre-report po sa GSIS through Skype. Skype po, yun ho ay maaring through Skype, maaari pong makatawag ng mga pensioners sa GSIS, makita namin sila sa monitor, oo, at malaman namin kung ano ang kanilang estado, kung sila ay active pa o hindi na. At ito ho ay libre. Hindi po nakapag-Skype si Mrs. Calao nung siya ay pumunta sa Amerika. Pero nung bumalik po siya rito, nakapag-Skype naman po siya. At nung nakapag-activate siya, dito pumunta siya ng personal dito sa GSIS. Kaya lang po, nung ipoprocess na namin ang kanyang pensyon, napansin ng aming mga processors na meron palang naiwang policy loan balance yung kanyang asawa nung ito ay nabubuhay pa. So, kinompute ho yun. Mrs. Calao, wag po kayong mag-alala. Ngayong pong araw na ito, binabank file na. Ibig sabihin, pinadadala na po sa bangko yung kapupunan po ng inyong 10 buwang pension. 12 buwan po yung kulang namin sa kanya. Kaya lang po, yung 2 buwan, binawas muna dahil nga ho, para ibayad doon sa balanse ng kanyang asawa sa policy loan ito. Makukuha po niya through her e-card ang kanyang accrued pension siguro Sabado, Linggo, or Lunes. Safest po, Lunes po, makukuha na po niya sa kanyang e-card. Ma'am, gano'ng kahalaga yung e-card ng GSIS? Importante po yun kasi yun ho yung mode ng pagre-release ng GSIS ng mga benefits ng active members at ng mga pensioners. So, mukhang maganda naman at nagustuhan naman ito ng ating mga kliyente, mga members at pensioners dahil mas conveniente po ang pagkuha nito. Hindi na nila kailangang pumunta sa GSIS. Yung mga nandito po sa Pilipinas, na-withdraw nila yon through the 1,000 ATM networks ng Land Bank, kung Land Bank yung e-card nila, at 290 naman ho ang ATM machines ng Union Bank na across the nation. Kapag po nawala po ang inyong e-card, punta lang po kayo sa bangko kung saan nyo yung kinuha at i-replace po yun with a replacement fee. Pero kung hindi nyo naman po kasalanan, kung damage po yung e-card na ibinigay sa inyo, papalitan po yun for free. Ayon po sa aming huling pakipag-ugnayan sa GSIS, nakuha na ni Ginang Paz Calao ang kanyang 11-month accrued pension mula sa ahensya. Sa mga nais makipag-ugnayan sa Responde, pakitext lang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. Maaari nyo kami tawagan sa aming hotline
491-7844, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga sumusunod po sa amin via snail mail, maaaring pakisulat din po inyong contact number para kayo agad namin matawagan. Maaari po kayong magpadala ng mga video sa amin na mga gusto nyo ireklamo o makaganapan man ito na nakapeberwisyo sa inyo at gusto maksyonan. At para mapanood ang aming mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fan page, RespondeNet25. Maraming salamat po sa aming mga sponsors, Global Restaurant Grill and Resort at ang Naksarap Eat All You Can Restaurant na matatagpuan sa Mindanao Avenue. Salamat din po kina Mr. and Mrs. Ignacio Ignia Manaog ng ICSM Printers, Hail Design at kay Dr. Elaine Galvez ng Galvez Clinic. Ang Responde, mapapanood nyo Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tangi po namin hangad, ang kayo matulungan, walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang Responde. Magandang gabi, ako si Oren Miranda.